Life with Lyra. Tara! Good morning po, kagigising lang pero syempre kahit bagong gising, una agad sa isip, simba. Ang bilis ng transition, ayan papunta na tayo sa simbahan at opo, nakita nyo ba yan? Lupa na naging dagat, grabe tong ulan, walang sawang bumubuhos buong linggo pero good news to sa mga magsasaka natin. Ready na ang lupa sa pagtatanim ng palay, praise God. Medyo challenge lang dumaan kasi parang obstacle course ang daan. Expect nyo na guys, next scene, Putikan edition, grabe. Minsan, ganyan din ang buhay natin. Akala mo smooth sailing, tapos biglang may baha ng problema. Pero sabi nga sa Psalm 93 verse 4, mightier than the waves of the sea is His love for you. So kahit sa putik o baha ang dadaanan natin, go lang kasi kasama natin si Lord. Kaya kahit mukhang obstacle course ang daan, pumunta ng church, hindi tayo susuko. May word na nag-aantay at may praise na kailangang ilabas. Nakarating din tayo sa church, praise God, basama ng paligid, pero hindi ang puso natin sa pag-worship. And ayun, nag-start ng service, ramdam mo talaga ang presence ng Lord. Kahit medyo bipolar ang weather, minsan iinit tapos maya-maya bubuhos na naman, pero walang makakapigil sa worshiper. Amen? Ganyan talaga pag may commitment sa Lord. Rain or shine, tuloy ang laban. Kaya kung nanonood ka nito ngayon at tinatamad ka mag-church, get up, baka ang blessing mo nandito na rin sis. Nag-umpisa na ang praise and worship at grabe mga sister. Habang nagpupuri kami ayun na nga buong lakas ang buhos ng ulan para tayong nasa spiritual concert with special effects ng langit. Ganon tayo ka-special sa Panginoon. Thank you Lord kasi kahit ganon, safe tayo. Dito na tayo sa Word of God. Ang topic natin dyan, being love, galing sa John chapter 13 verse 34 to 35. Sabi ni Jesus, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Simple, yes, madali, not always. Napaisip talaga ako, paano ba ako magmahal sa kapwa? Minsan ang dali mahalin ang mabait, pero pag toxic, o yung taong hindi ka binabati kahit nakita ka na sis, doon talaga sinusukat ang puso natin. Pero sabi ni Pastor, ang tunay na Kristiyano, hindi lang marunong umibig, marunong din magpatawad. Kaya ngayong linggo, challenge natin, let's love people not just in words, but in action. Kahit na mahirap, kahit di sukliin. Kasi yun ang tunay na ebidensya na anak tayo ng Diyos. Tapos na ang service, literal, spiritual, and physical feeding ang peg. Masarap ang ulam, pero syempre, mas masarap ang presence ni Lord. After ng service, hindi pa kami agad umuwi. Syempre, hindi kompleto ang linggo kung walang fellowship bonding moment with our church mates. Ang sarap lang sa feeling na ganito, hindi lang basta-basta attendance sa church, kundi relasyon talaga sa isa't isa. Thank you Sis Made and Brother Jomar sa surprise merienda. Grabe, nabusog talaga kami. Ang sarap na mga pizza with Coke, the best partner talaga. Naisip ko, ganito pala dapat ang community sa church. Hindi lang puro seryoso, may saya, may kwentuhan, may kulitan. Pero sa dulo ng lahat, meron ding pag-ibig ni Kristo na nag-uugnay. Sabi nga ni Paul sa Romans 12:10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. So yes, kahit simpleng merienda lang yan, napakasaya namin. Thank you Lord sa ganitong moment. Now, pauwi na tayo mga sis. Medyo madilim na rin, malamig na ang hangin, pero ang puso natin mainit pa rin sa presensya ni Lord. Medyo putikan na ating sleepers, pero panalo sis, nakapag-recharge na tayo. So ngayong linggo, ang narealize ko talaga, ang pag-ibig ni Lord hindi lang para i-receive yan. Dapat i-share din. Kahit sa mga taong mahirap mahalin, kahit sa taong hindi nag-reply sa group chat. Baka naman. So bago ko tapusin ang vlog na to, gusto ko lang kayong i-encourage. Don't just attend, be present. Don't just listen, apply. Don't just say God bless, be the blessing. Maraming salamat mga sis and kita-kits ulit sa next Sunday ganap natin. God bless you. Bye!